Ang isipin mo, sa dami-dami ng aya na pinapaalala ng Allah subhanahu wa ta'ala, kinakailangan yung mga aya na yan na paalala ng Allah, isang buhay natin. Kasi nakakatakot talaga eh. Nakakatakot. Walang nakakaalam sa atin kung hanggang kailan tayo dito. Ngayon, kung tayo mawala, kung mayaman na yung mga yaman natin dito, pakikinabangan ng iba yan. Tayo wala na. Eh anong papakinabangan nung ano natin sa kubor natin, sa ilalim ng lupa? Anong baon natin doon? Habang nag-aantay tayo ng araw ng paghukom. Kaya kung minsan, pag ako nagmumuni-muni kahit ako mag-isa, nakakaiyak ako eh. Nakakaiyak ako pag kahit ako mag-isa. Nakakaiyak ako dahil sa paalala ng Allah. Oo, nagkakamali tayo lahat. Pero kahit tayo, natural sa atin na nagkakamali bilang mga alipin. Kung kahit anong dami ng mga kasalanan natin, ay si Allah subhanahu wa ta'ala ay kahit anong oras handang magpatawad dahil siya lang ang pinakamaawain at pinakamahabagin. Wala nang ibang mas maawain pa kaysa kay Allah subhanahu wa ta'ala. Tanging si Allah. Kaya kahit anong dami ang kasalanan natin, pag tayo nagbalik loob kay Allah subhanahu wa ta'ala, tunay na tayo patatawarin. Ano sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanyang hadith? Kulu bani Adam kataun wa akiru kataina tawabun. Sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tunay na ang anak ni Adam ay nagkakamali. Tayo yun. Pero ang pinakamainam sa mga taong nagkakamali ay silang mga nagsisisi. Diba? Pero hindi ibig sabihin na alam na natin ang mali, gagawin pa natin, magsisi na pa tayo, alam na natin ang mali. Hindi ganun. Kaya matuto tayong matakot kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kung kayong mananampalataya, katakutan ninyo si Allah subhanahu wa ta'ala ng tunay, ng totoong pagkatakot, at huwag kayong mamamatay liban lamang na kayo ay mga Muslim. Wa aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimin fi kulli qawlin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.